Inisyon ako ng warrant of arrest ni XPGMA. Parang a few days, nasa red notice ako eh. Balikan ko lang po yung sa mastermind. Meron po ba kaya nga talagang mastermind dun sa flood control scam o kanya-kanyang I lakad po think ito? bawat region or bawat district engineer, merong mastermind. Pero yung Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara, sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico, 35 billion. Kaya nga nakiusap siya, hanap po kami dyan sa karating probinsya, yung ibang mga DEOs, kasi baka ma-obvious na tayo na lumolobo na dyan sa Bulacan. So yun, so sino mastermind doon? So, ibig sabihin, sir, mastermind sa Walang bawat overall baluarte, overall mastermind. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Saka sabi ko nga, di ba, parasitic eh. Para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office, like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Kasi meron, sir, as we know, merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker hanggang kay presidente, yun ang gustong Well, if tumbukin. they have the evidence, present nila. Magdala sila magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako, wala akong gustong tumbukin. Dumarating sa akin yung mga nagre-report. Siyempre, papatulan ko yung kung merong sense. Kung wala naman, ini-ignore ko na lang eh. Ang dami nga mga sumusulat sa amin eh. Nagre-report. Pero makatotohanan ba? Is it worth our time, our effort? Kung hindi, but we spend time verifying or validating. Kung wala namang silbi, ba't sasayang mo yung oras ng komite? And then, sir, isa na lang. Sir, yung tatlong kasamahan po ninyo, tatlong incumbent senators recommended for further investigation for possible cases. Hiningan po ba sila, sir, ng comment or are you encouraging them, giving them a chance para sumagot din, para sa possibility na Yeah. mabago pa yung recommendation? Of course. Kung nagpirma lang sila, that's their platform to defend themselves. Habang nag-interpolate, di sabihin nila, hindi totoo yan kasi ito, kaya baka pwedeng strike out natin dyan sa record ng committee report or partial committee report, yung portion na ako nire-recommend. Di ba mas mainam yung ganon? Walang naging ganong request, sir, na from the three? Wala. Kasi kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or na-convince ako as chairman, sponsor, sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Sir, Walang ganun eh. so bukas pa rin po kayo and are you encouraging them? Definitely. You're encouraging them, sir. Yeah, gusto natin yung healthy discussion healthy deliberation. Para maliwanagin talaga natin, marinig natin lahat ng sides. Kasi sa amin, based lang doon sa nag-gather namin sa mga committee hearings. Okay na? Okay. Badet and then Marlon. Badet, ikaw. Balik po tayo kay Saldico. Sir, ano pong nakikita niyong kakulangan ng government sa pagkikipag-coordinate sa Interpol? Kaya malaya pong nakaikot-ikot si Saldico sa iba't ibang bansa. Too late the hero. Masyadong delayed yung reaction. And again, I cannot understand why the Secretary of Justice would go there himself. 1 week or how many days later, after the discovery na si Saldico was apprehended by German authorities and turned over to the Czech Republic authorities. Dapat yon agad-agad, at first instance na na-discover, di ba dapat tinawagan natin yung embassy kagad doon? Alamin nyo kagad, nasaan, anong problema, kailan maiuwi. I think that's one parang shortcoming na nangyari rito. Pero hindi indication yun, sir, na hindi sila serious or sincere dun sa... I don't want to comment on that. But yun ang nakita kong shortcoming kasi why did it take that much time before they actually exert effort para alamin man lang kung nasan si Saldico. At saka yung Interpol, ang tagal na yung request na yan eh. Dapat yan,
Kasi nakita ko doon yung bagong PCTC ng transnational. Late na rin siya eh. Kung noong sinabing si Saldico, apprehended nando sa Czech authorities, apprehended by German authorities, dapat lumipad na yung PCTC o nag-coordinate na sa Interpol. Kasi ng counterpart natin as far as the PNP. Sa NBI, may sarili rin silang parang relationship sa Interpol. Dapat day one, pumunta na yung o nag-inquire ng PCTC at nag-request na ng red notice. Bakit noon lang dumating sa presscon? Kita ko si Prestosa, General Prestosa. Late na rin eh. Mhm. Dapat yun ang pinalo up. Ako nga, nung inisyon ako ng warrant of arrest ni XPGMA, parang a few days, nasa red notice ako eh. Bilis. Kaya lang, di na ako nahuli. Mas mabilis. Mas mabilis sila sa akin. At least yung panahon na yun. Mhm. Kaya na mabilisan na ganun. Kasi nandyan lang yung headquarters ng Interpol sa Lyon, sa France. Nandun eh. Mhm. May Pilipino pa nga tayong nandun eh. Na nasa Interpol eh. Ano ba yung, even before he was apprehended, dapat meron na tayong coordination directly with the Interpol. Ito yung voluminous documents na kailangan namin si Saldico to answer for certain crimes. Ewan ko why they did not do that. Ano? Sir, hindi naman kaya deliberately mabagal. Hindi ko alam, basta't mabagal. Mhm. Hindi natin masabi kung deliberate, sir. Yes, sabi ko lang, basta't mabagal. Hindi natin alam kung deliberate o hindi. Okay. Okay ka na ba, Ded? Marlon and Merrimon. Sir, may binabanggit kayo kanina na tingin nyo masyadong mababa yung kung ano yung ipinangako ni Alcantara at saka ni Yusek Bernardo Yeah. ibalik. Tingin nyo, sir, mga magkano dapat for you maging acceptable? Hindi ko ma-second guess kung ano yung amount mismo, pero yung as reported, kasi alam naman rin natin yung kung magkano yung pinangako nilang restitute. Ano? Yung 1 billion kay Bernardo, maliit yun. Yung 200 o 300 kay Alcantara, maliit yun. And should the DOJ set a deadline for them to Well, return the money? Alam mo, mahirap namang pangunahan natin kasi sila yung nag-negotiate. DOJ did their own due diligence. Mhm. Baka yun ang findings nila. Sa akin, sarili ko lang yon. Based on my, dealings with Bernardo and Alcantara. Particularly Yusek Bernardo. Basta sa akin lang, in my own judgment, I may be wrong, I may be correct. Sa tingin ko, maliit. Sir, last week, sir, na-interview si former Governor Chavit Singson and he was saying na tinuturo niya po kayo na alam nyo kung sino yung mastermind. I'm not Superman. oh. Asa lang ako Ba sa niya? mga resource persons. Hindi ko alam kung sino mastermind. No? I think that's speculative.